Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong video ng ABS-CBN News posted on YouTube. Ang title is PBBM idinipensa ang zero subsidy para sa PhilHealth 2025 National Budget. So kung dinipensahan niya yung zero subsidy, ibig sabihin pabor si PBBM na dapat lang walang subsidy ang PhilHealth. Okay? So, ano ba yung paliwanag niya? Pakinggan natin. PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditures in the 260 billion, it's a 100 plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin pinawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, Yan. So, dalawa na ang dinidepensahan niya. Yung 89.9 billion na ibinalik sa National Treasury. Dahil hindi nagamit ng ilang taon. Plus ito, reserve, may reserve na 600 billion, hindi rin nagagamit. Yun ang kanyang depensa. Ang tanong, kumusta naman ang mga PhilHealth members? Maligaya ba sila sa serbisyo ng PhilHealth? Kayo, maligaya ba kayo sa serbisyo na ang laki ng reserba, ang laki ng excess budget ng PhilHealth? Bakit hindi gamitin ng PhilHealth para sa kapakanan ng mga miyembro? Ako na hospital ako last year Napakaliit yung porsyento na binayaran ng PhilHealth sa aking hospital bill. Well, sa awa ng Diyos, may kaya pa naman yung kapamilya ko, kaya naming bayaran. Kaya hindi ko masyadong naramdaman yung masamang epekto ng maliit na tulong ng PhilHealth. Kumusta yung napakaraming members ng PhilHealth na hirap sa buhay? Na halos walang maibili ng pagkain, tapos magkasakit pa. Tapos napakaliit yung benepisyo from PhilHealth. Bakit ang Pangulo hindi niya utusan ng PhilHealth na dagdagan ang benepisyo? Bakit mo babawiin yung reserve at excess at gagamitin? Saan gagamitin? Mga proyekto ng mga mambabatas na okay lang sana. Yung mga proyekto na yan, flood control projects, kalsada ba o infrastruktura, nakakatulong, wala, na-overwhelm ng climate change So, I don't know kung happy kayo sa paliwanag ng Pangulo. Ituloy natin. the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things Oh. they want to do. Has sufficient budget. PhilHealth has sufficient budget to do all the things they want to do. Bakit hindi nila gayahin sa Indonesia? May nabasa akong comment ng isang OFW. Sabi niya, OFW ako sa Indonesia. Nagkasakit ako ng parang palsy. Naoperahan siya It's a major operation. Sabi niya, libre lahat ang bayad ko dito. Wala akong binayaran ni Kusing. Dahil ang sistema ng healthcare system sa Indonesia is binabayaran lahat dahil they are investing, pinapangalagaan nila ang kanilang mga workers. Bakit ang Indonesia kaya niyang ganun? Bakit sa Pilipinas hindi? Na ang laki yung reserve fund, ang laki ng excess fund ng PhilHealth, bakit hindi dagdagan yung benepisyo?
Tapos, leleksyonan niyo, tuturuan niyo ng leksyon yung mga PhilHealth officials. Anong epekto sa kanila yung zero budget o zero subsidy? Wala, dahil tataas ang sweldo nila, allowances nila, happy sila. Papaano yung kawawang pasyente na naghihintay ng dagdag benepisyo from PhilHealth? Iba talagang pag-iisip ng ating gobyerno ngayon. Walang malasakit. So, let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. Nag-expand na ng husto. Grabe. Nasubukan nyo na bang na hospital? Mahal naming Pangulo. Hospital ako last year. Marami akong mga subscribers nagko-comment na hospital sila at napakaliit yung benepisyo. Meron pa akong isang subscriber. Sabi niya, nag-comment, 20,000 ang aking hospital bill. 2,000 lang ang reimburse o binayad ng PhilHealth. Yun ba, mahal naming Pangulo ang nag-expand ng ano? Huwag kayong maniwala sa report ng PhilHealth, nag-expand. Anong klaseng expand yan? O kayo, mga nanonood, paki-comment, anong klaseng expansion ng services ng PhilHealth ang ginawa? Happy ba kayo sa serbisyo ng PhilHealth? Ako, hindi ako happy. Napakabagal. Ang tagal bago ma-refund ang mga private hospitals. Kaya mayroon akong video pa or yung isang pasyente, abalang-abala. Kasi pinasok siya sa private hospital. Mamaya, nagpapalipat na lang siya sa public. Lumalabas na yung private hospital na napurnada na kasi marami pang utang ang PhilHealth sa kanila. 3 months ago, may nabasa akong news article na mga Private Hospital Association of the Philippines nagrereklamo, naniningil 2 billion pesos sa PhilHealth. Back job o basta utang na hindi pa nababayaran ng PhilHealth. Anong klaseng expansion ng benepisyo na sinasabi ng Pangulo? We're taking care of many more conditions, many more. Wala. Treatment. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas na pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases. Pagdating sa pagbayad, yung mga nagko-contribute, tinaasan. Dati 4% lang, ngayon 5%. Maligaya ba ang PhilHealth members sa pagtaas? Dapat babaan ninyo. 100% ang increase doon sa dati. Wala itong pang. Kaya ng PhilHealth. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will hook lang doon sa bank account ng Kaya lang, mga mambabatas, Senator Pimentel, Senator Pia Cayetano, Senator Subiri, Senator Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo, marami ang hindi pumirma sa BICAM. Magrereklamo at nagplaplano na magsampa ng kaso sa Supreme Court once na pinirmahan ng Pangulo ang budget na ito. Sabi ni Senator Pimentel, very clear. Sabi ni Senator Pia Cayetano, very clear sa Universal Healthcare Act, very clear sa syntax law na automatic ang PhilHealth mayroong dapat subsidy na ibigay ang gobyerno. So, I don't know. Happy ba kayo?
itong paliwanag ng Pangulo na dapat lang masiro subsidy ang PhilHealth. I-comment nyo. Hindi ako happy. Although hindi ko kailangan ng tulong ng PhilHealth. Dahil sa awa ng Diyos, kaya naming bayaran ang hospital bills. At I am maintaining my health. Nag-i-invest ako sa health ko. Malakas, walang karamdaman. Ang kawawa yung nasa laylayan na napakakunti, napakabagal ang serbisyo ng PhilHealth. Tapos, sinasabi ng Pangulo na mabilis daw, nag-i-expand ang serbisyo. I don't know. Sige, comment nyo na. Pakinggan pa natin ang kaunti. ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan nun. Saan gagamitin? That's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi sa pagbigay ng insurance. Hindi problema ang pagbigay ng serbisyo. Ang daming ang nagrereklamo sa napakabagal na serbisyo. Bakit naniningil ang mga private hospitals? 2 billion yung sinisingil. I don't know kung nabayaran na ba. Aywan ko, itong ating Pangulo. Tignan na lang natin ang mga senador na magsampa ng kaso sa Supreme Court once na pinirmahan niya ang budget for 2025.